Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ngayon po ay magre-repot po ako ng mga seedlings ng Phalaenopsis orchids at saka ito pong dalawang oncidium. Mga seedlings lang po to. Ito po ay yung kasama ng mga orchids na niregalo sa akin ni Sir Bernie nung birthday ko. Meron po akong iriripat ngayon na 4 na seedlings ng Phalaenopsis orchids at 2 seedlings ng oncidium orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ang kakailanganin po natin sa pagre-repot ay itong mga plastic cups na tinatabi ko kapag ito yung mga ice cold lemonade. And ito yung binibili namin kapag lumalabas kami. Hindi ko po tinatapon to dahil alam ko na magagamit ko sa aking paghahalaman. At lalong-lalo na po nagagamit ko po ito sa pagtatanim ko ng mga Phalaenopsis orchids. Ang ginagawa ko lang po dito ay ginugupitan ko lang po itong ilalim para magkaroon ng butas. Yan, ganun lang po yung paggugupit. Lalagyan ko lang po yan ng 4 na butas sa ilalim na to. Yan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Yan, tapos meron na rin ako na ID ng mga Phalaenopsis orchids. Ito kasing oncidium, meron na siyang ID na nakalagay. Ito kasing Phalaenopsis orchids, dito lang nakalagay yung ID niya. Bali, ito, nabubura kasi ito, madaling mabura. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili ko na paglalagyan ng ID ng mga orchids ko. Ito po ay pinaglagyan ng Johnson baby powder. Yan, ito. Bali, kinat ko lang ng ganito para masulatan ko ng pentel pen. Ito, 4 yung ginawa ko. At meron na po akong nakahanda dito na hydroton at saka yung balat ng puno ng acacia. Yan, hindi ko po dito itatanim itong mga seedlings ng aking mga Phalaenopsis orchids dahil maliliit pa naman po sila. Dito na muna sa plastic cups na to para kapag iriripat ko na sila na malalaki na, dito ko na sila ilalagay, dito ko na sila itatanim. Tapos kailangan meron din ito lava rock para mas mabigat yung pinakailalim ng plastic cups. Kasi magaan itong mga hydroton at saka itong balat ng puno ng acacia. Madali silang nabubuwal kapag magaan. Kaya nilalagyan ko nito ng lava rock para bumigat. Yan, ganyan lang. Yan, nag-start na po tayo. Ang unahin ko po, ang ID nitong Phalaenopsis orchids na to ay baby. Kapag bumibili ako ng seedlings ng mga Phalaenopsis orchids, dito lang po talaga nakalagay sa maliit na pot na to. Yan, kanina binabad ko na to dahil tuyong-tuyo po itong moss. Mas mahirap po kasi na tanggalin yung moss pag tuyo. At saka mas madaling mabali yung mga ugat ng Phalaenopsis orchids o kahit nung mga strap leaf banda kapag tuyo po sila. Kaya kailangan kapag magre-repot po kayo, babasain po nyo ng tubig. Ibababad nyo kahit sandali lang para hindi agad-agad nababali yung mga ugat ng mga Phalaenopsis orchids at saka ng mga strap leaf banda. O kahit yung mukara po, ganun din ang gagawin nyo kapag magre-repot kayo o may gagawin kayo doon sa ugat nila. Babasain na muna para hindi po nababali o masasaktan ka agad-agad yung mga ugat ng mga orchids. Yan o. Yan, ganyan lang po. Tsaka madaling tanggalin kapag basa.
Yan, mga healthy naman yung ugat. Ito nabili ko, nakita nyo naman na talagang lantas sila dahil tuyong-tuyo. Natatakot yata sila na magdilig nito. Kasi talagang kapag moss po yung gamit na media para dito sa Phalaenopsis orchids, mas madali po siya na mabulok yung mga ugat nitong Phalaenopsis orchids. Ayan, sa nakikita ko naman, wala naman po na bulok. Ayan o, healthy naman yung kanilang ugat. Kaya, hugasan ko lang po muna ito at itatanim ko na dito sa plastic cups. Yan po, tingnan nyo. Kapag nababasa sila, napaka ganda ng ugat. Makikita nyo yung ganda ng ugat nito. Tapos, doon naman sa mga strap leaf banda, kapag nababasa, makikita nyo yung tuyo na ugat ng mga banda o ng mukara. Yan, ganyan lang po yung gagawin natin. Yan, sasalina natin ng hydroton at saka ng balat ng puno ng acacia. Yan, tapos ganyan lang. Yan, sisingit-singitan lang po natin yan kasi yung lalagyan natin yung pinakagitna dito na ugat kasi nakabuka yan eh. Hindi mo naman pwede na siksikin yung ugat kasi mababali yan. Kaya kailangan lalagyan natin ng paunti-unti yung pinakagitna ng ugat at dahan-dahanin lang para hindi po magkabali yung mga ugat nila. Madaling mabali yung mga ugat nito eh. Hindi ko alam kung kakasya yung aking hydroton at saka itong balat ng puno ng acacia dito. Dahil ko konting na to, 2 paso na lang. Natira ko na lang kasi to dati. Nung nag-repot ako doon sa mga nakatanim doon sa taas. And mas gusto ng mga Phalaenopsis orchids na to yung mga balat ng acacia tsaka yung hydroton. Nakita nyo naman kapag pinakikita ko sa inyo yung nandun sa taas sa terrace namin sa kwarto. Gustong gusto nila yan. Ito, nalinis ko na po tong mga hydroton na to tsaka yung balat ng acacia na to. Nalinis ko na ng nakaraan kaya hindi ko na uli nilinis. Ito kasi nakakahinga yung ugat nila kahit nasa plastic cup sila. Kasi hindi nagiging compact yung kanilang potting mix. Hindi kagaya ng sa bunot ng niyog. Yun, yung tubig na nanatili doon. Kaya hindi ako ganong gumagamit nun eh. Minsan lang kapag seedlings ng dendrobium, yan, paminsan-minsan gumagamit ako nun. Tapos, ang ginagawa ko kapag malalaki na yung seedlings, nililipat ko na, tinatanggal ko na yung pinakabunot ng niyog. Yan, nakaisa na tayo. O, diba? Tapos, lalagay natin yung itong ID niya, lalagay natin dito. Yan, sinukso ko lang doon at least kita pa rin dito kung ano yung ID nila. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Ayan, nakakatulong din yung bato na nilagay ko dito sa ilalim. Ito naman ay yung variegated na Phalaenopsis orchids. Nakita nyo naman doon sa mga alaga ko dito, meron na ako na variegated. Ang hindi ko lang alam kung lahat ng variegated na Phalaenopsis orchids ay isa lang yung bulaklak. Kaya nagtry ako na bumili uli ng isa pa para makita ko kung pare-pareho ba yung bulaklak ng mga variegated Phalaenopsis orchids. No, daling tanggalin. Kaya ibababad nyo na muna. And kapag hindi ako nagsasalita, mag-enjoy na lang muna po kayo sa naririnig nyo na mga huni ng ibon
na alaga din dito sa aming bakuran. Yan o, mga healthy rin yung ugat nila. Yan, wala ring bali yung mga ugat. Maliban dito sa isa na to. Yan, linisin. Yung iba, kapag nagre-repat, nilalagyan po nila, ini-sprayan po nila ng fungicide. Wala ako available ngayon na fungicide. Kahit naman yung mga nakaraang pagre-repat ko, hindi ko na nilagyan ng fungicide. Basta ang ginawa ko, kapag natanggal na yung pinaka-media niya, hinuhugasan ko na lang. Yan, sana magkasya tong aking Hydroton kasi kaka-order ko lang kanina ng Hydroton. Wala sa isip ko kahapon na umorder. Ang mga ugat naman po ng mga Phalaenopsis orchids ay lumalabas naman dito sa pinakatinataniman nila kapag ano na sila, yung compact na sa ilalim. Kaya yung iba ko na mga seedlings doon, may 3 akong seedlings doon sa taas. Ang gagawin ko doon, iriripat ko na sila sa mas malaki na pot. Bibili na muna ako ng mas maraming Hydroton kasi ang Hydroton medyo pricey. Kaya kailangan mag-ipon muna ako pambili ng Hydroton bago ko i-repat yung 3 seedlings dun sa taas. Yan. Tapos na to at lalagay natin na ang kanyang ID. Yung ID niya, number lang. Ito po, last na to na niriripat ko na Phalaenopsis. Bali, ang natitira na lang yung 2 oncidium na iriripat ko. Mas maganda yung ipapasok na media doon sa pinakaloob ng ugat ay yung Hydroton. Minsan kasi may matalim yung gilid ng balat ng puno ng acacia. Kaya kapag ganito na merong yung may space doon sa loob, ayun, Hydroton yung nilalagay ko doon para hindi nasasaktan yung pinaka ugat niya doon sa loob. Balat ng puno nga pala na acacia po na to, kinuha ko lang po dito sa may malapit sa amin kasi meron sa tabing kalsada doon na mga acacia na malalaki. Doon lang po ako kumukuha. Kaya lang nung minsan nadaan kami ni Sir Bernie, parang nauubos na dahil nagkakalaglag lang. Nasasayang. Tapos ako na yung nagtipira-piraso ng mga balat ng puno ng acacia. Pinatutuyo ko muna tapos tinatanggalan ko po may tinatanggal ako na kulay puti dito sa may pinakabalat kasi ito yung pinakalabas ng balat ng puno. Tapos ito yung pinakaloob. Meron po yan na kulay pula, na kulay puti. Yun, matyaga ko po na tinatanggal yun. Kasi parang fungus yun eh. Parang minsan nakakakita rin ako dito sa mga driftwood ko dito kapag nag-uulan. Kaya ang ginagawa ko, matyaga ko yun na tinatanggal. Bali, kinikis-kis ko ng kutsilyo para matanggal. Tapos, huhugasan ko na may Clorox para mamatay yung fungus na nandun sa pinakabalat ng puno ng acacia. Yan, ganyan lang po yung pag-repat ko. Yan, tapos na ako sa 4. Repat ko itong oncidium na to. Dito ko po itatanim sa clay pot itong aking 2 oncidium. Tatanggalin ko dito sa maliit na cute. Yan, tapos ang pinaka potting mix na gagamitin ko ay ito, mga coco cubes. Ito yung aking potting mix po, itong coco cubes. Kasi yung mga oncidium ko po dito, coco cubes yung gamit ko. Kaya ganyan lang po ang gagawin natin. Sana mga
5 piraso yung bibilin ko na ganito, yung dancing ladies. Kaya lang, 2 variety yung nakita ko dun. Wala akong nakita na maraming variety. Kasi nakakatakot bumili sa online ng mga ganito. Ang mga binibigay lang sa atin sa online, yung mga galing sa bundok. Pero ito, iriripat ko uli sa malaking paso kapag dumami na sila. Kapag lumaki-laki na, bibili ko ng mas malaking paso. Kasi ito, yung mga paso na to, yung mga pinaglagyan lang ng mga dendrobium orchids. Yung mga common na dendrobium orchids. Yun kasi sa special dendro, yung mga basket, yung pinaglalagyan nila. Ayan. Tapos na. Isa naman dito. Ayan, ganun din. Ito yung ID nito, Oncidium Flying High. Ayan, tingnan nyo oh. Ginamit na media ay yung bunot ng niyog. Tapos, inikot lang doon sa pinakaugat nung pseudobulb. Ayan, kaya siguradong buhay na to. Diba, meron na akong 2 variety dito na matagal ko na inaalagaan na Oncidium. Bale, yung 2 dancing ladies, yung isa yung hybrid, yung imported, at saka yung isa yung native na binili ko sa mga ita, dun lang sa palengke. Tapos ito, imported din to dahil sa Golden Bloom to binili. Sa Thailand sila kumukuha ng mga ibentang mga orchids, kaya mga imported po to. Sana mabuhay ko to. Pero buhay na to eh. Stable na. Ang problema ko lang dito, kung magdedire-diretso yung buhay niya sa akin. Yan, natapos ko na po na iripat itong aking mga Phalaenopsis orchids at yung aking mga Oncidium. Ayan oh, ang ganda ng pagkakalagay dito sa plastic cups. Kaya po, wag po kayo na basta-basta magtatapon ng mga plastic cups. Mag-recycle po tayo ng mga ganyan para magamit pa natin sa ating paghahalaman. At ito po yung 2 Oncidium na niripat natin. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at walang sawang panonood sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.